magandang bagay. O kapag para bang siya ay minamalas, ang atin bang iniisip, siguro kaya nangyayari yan sa kanya. Baka marami siyang nagawang kasalanan. Kaya siguro nangyayari yan sa kanya. Pinarurusahan siya ng Diyos. Yan ba ang naiisip natin? Sa ating ebanghelyo, pinapahayag sa atin ng Panginoon na mali ito, sapagkat ang anumang trahedya ay maaaring mangyari kahit kanino, mabuti ka man o masama. Kaya sabi niya rito, doong mga panahon na yon na pinapatay ni Pilato yung ilang mga Galileo, habang sila ay naghahandog sa Diyos, sabi niya, akala pa ninyo mas makasalanan ng mga Galileong iyon kaysa sa mga iba na hindi pinapatay ni Pilato? Ang sabi ni Jesus, hindi. And then, meron ding mga taong nabagsakan ng tore ng Siloe. Namatay yung mga nabagsakan na yon. Kaya sabi niya, akala ba ninyo, higit silang makasalanan kaysa iba na naninirahan sa Jerusalem, kaya sila yung nabagsakan? Ang sabi na naman ni Jesus, hindi. It can happen to anyone. Pero ito ang sigurado, sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Yan ang sigurado. Kapag hindi raw tayo tumalikod sa ating mga kasalanan, mapapahamak tayong lahat. Ano yung kapahamakan na tinutukoy ni Jesus? It is more than the suffering of the body. Ang kapahamakang tinutukoy niya ay higit pa sa parusang pangkatawan, sapagkat ito'y pumapatungkol sa parusang pangkaluluwa. Ang Diyos, para siyang katulad ng isang liwanag. Kapag nananatili tayong malapit sa Diyos, naroon tayo sa Kanyang liwanag. Pero kapag pinili nating lumayo